DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Inunrawa kong lahat ang mga pagkakamali at kahinaan nyo. Pinasan ko kayo. Ngayon ako pa masama. Alam niyo bang pagod na ako? Kailan pa ba matatapos ang pagiging... Ang mga katagang may pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Almira, kumain na kayo. Kabalate kayo sa klase nyo. Wow! Tosino at sinangag. Ang sarap nito. Mamaya na lang po ako kakain. Ano? May pasok ka. Sa school ka nakakain. Baka po masama na naman pakiramdam ni Ate Menchi, Mama. At hindi na naman papasok. Ito, pakialamero ka talaga, Jimbo. Bakit? Masama bang malaman ni Mama na hindi ka pumasok kahapon? Kala mo naman ang sipag mo mag-aral. At hindi ka pala pumasok, Menchi. Kasi nga po, masama yung pakiramdam ko. Ilang araw ka ng ganyan. Puyat ka kasi ng puyat sa TV at cellphone eh. Hoy, kayong tatlo ha? Bawasan nyo nga yung kasi cellphone at kapapanood ng TV. Ang bihira, kasi pati ako nadadamay. Pati ako. Wala naman tayong kasalanan. Mga anak, lahat ng bagay na sobra nakasasama. Kahit yung mga gadgets. Kaya sana naman sundin nyo ko. Para sa inyo naman itong ginagawa ko. Kuya Conrado, dala ko na yung tinext ni Ate Estela na Pride Detergent Bar. Oh. Binili niya yon na malaman niya pupunta ako dito. Oh, salamat, Violeta. Yun din pala ginagamit nyo rito sa bahay. Oo, matagal na. Ako rin eh. Matagal na rin. Maganda kasi siya sa damit. Mura pa. Tama ka. Maiba ko. Kumusta naman yung mga pamangkin ko? Ayun. Pumapasok naman sila sa eskwela, kuya. Sigurado kang lahat sila. Kuya, bakit? May alam ka ba na hindi ko alam? Si Jimbo. Nakita ng asawa ko nakasama mga barkada niya papuntang computer shop kahit may pasok. Pumapasok po ako, Ma. Baka nagkamali lang si tita nang nakita. Baka kahawig ko lang. Sana nga, anak. Dahil ayoko nang masira uli ang pag-aaral mo. Ang gusto ko, makagraduate ka na ng high school. Makarating ka sa koleyo, tulad ng mga kapatid mo. Ma, mangyayari din yun. Ang hirap kasi kina tito, nampibintang agad eh. Huwag mo ipagdamdaman sinabi nila. Pagmamalasakit yun, anak. O siya, sige, iiwan na kita. Gawin mo na yung assignment mo, ha? Suya talaga si Tito Conrado. Nantik na tuloy akong mabuko. Buti na lang, napapaniwala ko si Mama. Papasok din naman ako eh. Pero syempre, magpa-practice muna ako ng ML. Malapit na kasing laban namin. Ang graduation naman, matagal pa yun. Makakapag-antay yun. Kaya,
uunahin ko muna itong laban ko sa ML. Ang tagal mo naman lumabas, Almira. Nainip na ako ah. Sorry na, babe. Nakisuyo pa kasi ako sa classmate ko na pahilamin ako ng notebook mamaya. Para alam ko yung naging lesson namin. Sa bagay, ayos yun. Hindi ka paghihinalaan ng mama mo na nagkating classes ka. Kaya nga. Oh, tara na. Sayang ang oras. Saan naman tayo pupunta ngayon? Doon na lang tayo sa bahay namin. Maraming pagkain doon ngayon. At walang tao. Kaya solo natin. Ikaw ha. Lagi-lagi ka na lang ha. Ito naman. No. Gusto mo rin naman yun eh, di ba? Tara na. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Darito na tayo sa inyo, Violeta. Oo nga. Maraming salamat sa paghahatid mo sa akin, Ramona. Nakatipid na ako sa pamasahe. Hindi pa ako nahirapan sumakay. Kung tinatanggap mo na ba ang pag-ibig ko, edi hatid sundo kita sa lahat ng pupuntahan mo. Talaga rin na ba noon? Siningit eh. Totoo naman yung sinasabi ko. Kaya lang, ayaw mo akong paniwalaan. Naniniwala naman ako na mahal mo ko. Kaya lang, Ramon, parang ayoko na mag-asawa eh. Bakit naman? Mas gusto ko na lang na asikasuhin yung mga anak ko. Pero darating ang panahon mag-aasawa sila at may iwan ka. Kaya dapat may kasama ka rin sa buhay. Saka ko na lamang iisipin yon pagdating ng panahon. Ano? Ubus na ang allowance mo? Bakit ganun? 2 weeks pa lang yun ah. Pang 1 buwan yung binigay kong allowance mo. May binayaran kasi kami sa school, ma. Kaya, bigyan nyo na ako. Wala na kasi akong baon. Seryoso po. Sige. Eto, Salamat po, ma. ikaw siguraduhin mo lang na sa school mo talaga ginagamit ang mga binibigay ko. Mama talaga. Oo po. Sige po, alis na po ako. Ayos. May panggastos na ako sa lakad namin ng tropa mamaya. Galing mo talaga, Jimbo. Kakainis talaga. Kakainis. Bakit hindi ko na makontak ang cellphone ni Jay? Asan na ba yun? Kailangan malaman niya kalagayan ko ngayon eh. Kakainis talaga. Benji, bakit ka nagdadabog? Ay, ate, narito ka na pala. Umuwi ako ng maaga kasi masakit ulo ko. Hindi na nga ako pumasok sa last subject. Bakit ka pa nagdadabog? Umiiyak ka pa. Wala na, iinis lang ako. Kanino? Sa jowa mo? Di Wala pa akong boyfriend. Talaga lang, ha? Wish ko lang totoo yan. Totoo yun. Nag-aaral talaga ako. Alam mo, pag pinaplastic mo lang ako, ha? Masasabunutan kita. Ano? Promise? Totoo? Kung hindi, susubok pa kita kay mama.
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Jimbo, tinatawagan kita kanina dahil magpapasama sana ako sa isa mall. Marami nang dapat bilhin na kailangan dito sa bahay. Po, Bakit ba ayaw mag-ring ang cellphone mo? Hindi makontak. Hindi naman yung dating ganun. Ano kasi ma, ano po? Ano? Kasi, Ano? Bakit hindi mo ituloy? Ma, naisang na ko po yung cellphone ko. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Binibigyan naman kita ng pera! Sorry po, kinapos po kasi ako eh. Bakit ka kinapos? May pinuntahan po kami ng tropa ko. Siyempre po, may gastos po doon. Diyos ko. Ikaw naman, anak. Sa halip na pag-aaral mo, asikasuhin mo, puro ka tropa. Kaya tuloy ang bababa ng grades mo. Sorry na ma. Sana tubusin nyo na lang yung cellphone ko. Magkaan mo sinala yun? At saka saan? 2K lang po. Doon ko po sinanla sa sa isa nating kapitbahay. Walang yung batang yun ah. Hindi na lang hinayang sa pera. Kaya nga naiinis ako, kuya. Kahit may konti kaming kabuhayan, pag hindi siya natutong humawak ng pera, wala maganda mangyayari sa buhay niya. Mabuti pa yung mga atin eh. Nagsisipag sa pag-aaral. Yun na nga lang ang nagiging konsuelo ko, Kuya Conrado. Sina Almira at Menchi. Minsan nga tuloy nasasabi ko, mas mainam pa nga yata na puro babae na lang ang naging anak ko. Paano na to? Tiyak na magagalit si Mama pag nalamang buntis ako. Lalo na, hindi ako pwedeng panagutan ni Edwin dahil may asawa na siya. Bakit kasi naniwala ako sa mga pambobola niya? Menchi! Uy, ano ba? Umiiyak ka na naman? Bakit? Ate! Ano? Ate Almira! Ano? Anong problema mo? Nagsinungaling ako sa'yo eh. Nang sabihin ko wala ako boyfriend. Alam ko. Nararamdaman ko kasi. Eh, ang problema ko, ate, may asawa na siya. Ano? O di makipag-break ka na sa kanya? Break na nga kami. Eh, ang kaso, buntis ako. Ha? Buntis ka rin? Bakit, Rin? Ibig mong sabihin, buntis ka, Ate Almira? Oo. Kaya lang, hindi pa handa si Argel na pakasalan ako. Naku, lalong malaking problema to. Tiyak na magagalit si Mama pag nalaman niyang dalawa tayong buntis. Totoo ba yung narinig ko? Ha? Buntis kayong dalawa? Mama! Sumagot kayo! Buntis ba kayo? Opo! Diyos ko. Bakit niyo ginawa sa akin to? Niloko niyo ako! Akala ko pa naman nag-aaral kayo. Pakikipagnobyo pa lang, inaatupag niyo. Anong klaseng mga anak ba kayo? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Inunrawa kong lahat ang mga pagkakamali at kahinaan nyo. Pinasan ko kayo. Ngayon ako pa masama. Alam niyo bang pagod na ako? Kailan pa ba matatapos ang pagiging... Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Bakit niyo nagawa sa akin to? Naging mabuting ina naman ako. Bakit niyo pa nagawa lokohin ako? Patawad po, Ma. Nakalimot kami ni Archel. At ikaw, Benchi! Nasaan naman yung nakabuntis sa'yo? Sorry po. Hindi po niya ako pwedeng panagutan. At bakit hindi? Nasaan siya? May asawa na po siya. At bumalik na po siya sa kinaroroonan ng kanyang pamilya. Walang hiyap ka? Ngunit saktan si Benchi. Isa ka pa! Mga walang hiya kayo! Yung pala ang dahilan, kaya namumugto mga mata mo. Kuya, ang sakit. Sakit ang ginawa nila sa akin. Mas grabe pa pala sa bunso ko. Kawawa ka naman. Pinapaniwala ka lang pala ng mga anak mo sa isang kasinungalingan. O paano na ngayon ang kanilang pag-aaral? Pareho silang hihinto. Si Jimbo na lang ang magpapatuloy. At ang anak ni Menchi, ako ang kakargo. Dahil nga tumakas na walang yung lalaking nakabuntis sa kanya. Uy, si Almira, paano? Kakausapin ko bukas si Argel, ang nobyo ni Almira. Ikaw pala si Argel, ang nobyo ni Almira. Opo. Ano ngayon ang plano mo? Magkakaanak na kayo nito si Almira. Ma, naisip kasi namin na tsaka na lang magpakasal pag handa na po kasi. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Almira. O ano, Argel? Bali po, yun nga, yung sinabi ni Almira, maglilibin po muna kami. At saan kayo titira? Ayoko po umalis dito, Ma. Sana dito na lang kami. Oho. Tsaka malaki naman yung kwarto ko. Pwede naman kami doon.
Nalulungkot ako sa ikinuwento mo sa akin, Violeta. Lalo ako, Ramon. Kaya nga sumama akong mamasyal sa'yo eh. Kasi parang sasabog ang puso't isip ko. Huwag ka sanang magagalit, pero nagsisimula ng matupad ang mga sinabi ko nun sa'yo. Na darating ang panahon, mag-aasawa ang mga anak mo at iiwan ka. Kaya dapat, ngayon pa lang magkaroon ka na ng kasama sa buhay. Ramon, Kung tatanggapin mo ang pag-ibig ko, pakakasal agad tayo. Iwan ka man ang mga anak mo, hindi ka mag-iisa. Sasamahan at aalagaan kita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Abay, dapat tinanggap mo na ang pag-ibig ni Ramon. kuya naman. Matagal na panahon na rin ang iniukol mo sa iyong mga anak. At sa pagpapalago ng konting kabuhayang naiwan ng pumanaw mong asawa. Ngayong malalaki na sila, palagay ko naman, panahon na para intindihin mo naman ang sarili mo. Para maging maligaya kang muli. Kuya, ang mga anak ko, sila ang kaligayahan ko. Magsipagbago lamang sila. Walang kapantay na kaligayahan na yun para sa akin. Ayan, nakapag-toothbrush na ako ng Unique toothpaste. Komportable na talaga ako makatulog ngayon. Maganda talaga tong Unique toothpaste na to. Ang presko sa ngipin. Naku, hindi ko pa nga pala nagawa yung project ko. Lagot na naman ako sa teacher namin. Binigyan na nga ako ng chance na makahabol sa kulang ko sa klase. Late ko pang maipapasa itong project ko. Tanggapin pa kaya niya ito? Hindi ko na dapat madagdagan yung mga problema ko sa klase. Baka hindi ako makagraduate pag nagkataon. Umuwi ka pa! Bakit ka ba nagagalit? Sinabi ko naman sa'yo tungkol sa pupuntahan kong birthday ng dati kong kaklase ah. Pero hindi ko alam, madaling araw ka na namang uuwi. Ah, Palagi ka na lang ganyan pag sweldo mo. Kaya konti na lang yung nabibigay mo sa akin. mabuti nga, binibigyan pa kita eh. Aba! Ano? Alalahanin mo, Almira, hindi tayo kasal. Kaya wag mo kong sinasakal. Parang yoka! Aray ko! Parang yapa! Aray! Tumigil ka! Pagkatapos ng lahat, ganyan ang sasabihin mo sa akin? May anak tayo, Argel! Hindi mo ako pwedeng itali dyan. Dahil pwede kong sustentuhan yan. Kaya wag mo sinasagad ang pasensya ko! Naantok pa ako. Ako nga rin, Jimbo eh. Tapuyat ako kagabi. Ang ingay kasi ni na ate. Lagi naman silang ganun eh. Kasi naman si Argel. Kaya nga eh, ang kapal din kasi na mukha ng Argel na yun eh. Dito na nga sila nakatira ni ate. Nagagawa pang maglasing at awayin si ate Almira. Sana nga hiwalayan na lang ni ating lalaking yun. Konsumisyon lang naman siya kay ate. Ay, ang kunsyon ko. Bakit ate Menche? Anong masakit sa'yo? Ha? Ang tiyan ko ang sakit. Kanina sumakit na ito eh. Pero tumigil din. Pero ngayon, umulit na naman. Di ba kabuwanan mo na? Oo. Ate! Oh, oh. Ate! Oh. Ate! Aray ko. Baka manganganak ka na. Kailangan madala ka na sa ospital.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat naman at nakapanganak ng normal ang pamangking kong si Menche. Oo nga, kuya. Kaya ngayong naiuwi ko na sila dito sa bahay. Di bale na may konting gastos. Basta ligtas sila ng apo ko. Hindi na ba lumitaw yung ama ng anak niya? Ay, hindi. Siguro nagtago na ng gusto yun. Umiwas sa pananagutan. Mahilig lang gumawa ng bata. Irresponsable naman. Sana naman maging aral na ito kay Menche. At ayusin na niya ang kanyang buhay. Mama! Mama! Oh, ba? Oy, Jimbo! Si Ate Almira po, mga anak na, dinudugo po siya eh. Ano? Kailangan madala agad siya sa ospital. Nasaan ba si Argel? Kanina pa po hindi pa kontak ni ate. Huwag na nating hintayin ng lalaking yon. Dalhin na natin sa ospital si Almira. Sinabi ko na sa'yo na sirang motor ko doon sa Batangas. Nagkainuman di kami doon. Kaya hindi kaagad ako nakauwi. Ang sabihin mo, wala kaming halaga sa'yo ng anak natin. Ano? Hindi mo man lang kami dinalaw sa ospital. Yan ang hirap sa'yo eh. Puro ka dada. Puro ka duda. Napupuno na ako sa'yo, Almira. Ano? Ha? Sasaktan mo ako? Sige. Paano makita mong hinahanap mo? Hinahamon mo talaga ako. Ha? Ano? Kulit niya ka. Kulit Ilang mo. araw pa lang ako nakakapanganak. Sinikmurahan mo na ako. Ayop ka! Kasalanan mo. Ayop! Kasalanan mo. Nakakabwisit ka. Ayop Hindi ka! mo dapat sinita si Almira, Argel. Mama Violeta. Walang hiya ka. Irresponsable ka na nga. Nananakit ka pa. Ayoko na makisama sa kanya, ba? Mag-iiwalay na kami! Graduation na namin sa 1 linggo. Ang akala ni Mama, gagraduate ako. Paano ko kaya sasabihin sa kanya? Jimbo? Anak? Pasok kayo, Ma. Narito na yung ipinatahi kong susuotin natin sa graduation mo. Eto, tingnan mo dito sa supot. Mama, Oo. Bakit malungkot ka? may problema po kasi. Ano ba yun? Para maayos agad natin. Alam mo, anak, excited na ako maka-attend sa graduation mo. Mapapatunayan ko na rin kay Kuya Conrad na talaga nag-aaral ka. Ma, sorry po. Ano? Bakit ka nagsosorry? Hindi po ako kasama sa mga magtatapos. Ano? Marami po akong bagsak, Ma. Ikaw? Hindi ka... Mama! Hinimatay si Mama! Mama! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Inunrawa kong lahat ang mga pagkakamali at kahinaan nyo.
Pinasan ko kayo. Ngayon ako pa masama. Alam niyo bang pagod na ako? Kailan pa ba matatapos ang pagiging... Kuya Conrad. Huwag ka nang umiyak. Makasasama sa'yo. Sabi ng doktor na sumuri sa'yo, may hypertension ka raw, kaya dapat kang mag-ingat. Si Jimbo, kuya, hindi ka graduate. Biniguri niya ako katulad ng kanyang mga ate. Pwede ba? Pakiusap. Kalimutan mo muna ang tungkol doon. Ipahinga mo ang iyong sarili para gumaling ka at makalabas dito sa ospital. Hindi ko maisip kung ano pa bang pagkukulang ko sa mga anak ko. Nagawa pa nila sa akin to. Nauunawaan ko ang nadarama mo. Napakasakit talaga sa isang magulang na mabigo sa mga pangarap sa anak. Lalo na nga at ang hangad lang naman natin ay ang kanilang ikabubuti. Pero may kalutasan pa sa problema mo. Paano? Paano malulutas ito, kuya? Paano ko sila mapagbabago? Tumawag ka sa Diyos. Buksan mo sa Kanya ang puso mo. Sa Kanya mo ihingi ng awa ang iyong mga anak. Kuya Conrado. Matutulungan ka niya. Dahil walang imposible sa Diyos. Menchi, kanina ka pa namin hinahanap. Saan ka ba galing? Kinuha ko yung upa sa isa nating apartment. Kailangan na kasi ng gatas at diapers ng anak ko eh. Sana hinintay mo man lang makalabas sa ospital si Mama bago mo kinuha yung pera sa 8 apartment. Bingi ka pala eh! Ang sabi ko, upa sa apartment. 6,000 lang ang kinuha ko, hindi 48K. Oo nga naman. Mali ka nga, Jimbo. Mali pa rin yung ginawa ni ate eh. Hindi pagrespeto yung Ano? Hindi pagrespeto? Ha! Kung magsalita ka parang may respeto ka kay Mama. Eh di ba nga, hindi ka graduate? Kaya siya hinimatay? Tama si Menchi. Kayong dalawa talagang nagbigay ng sama ng loob kay Mama eh. Dahil nagbuntis kayo nagsabay. Ganun mo lang hiya ka? Itong isa pa! Yan ang bagay sa'yo. Mapagmalinis ka kasi. Sobra na kayo! Porkit mas matanda kayo sa akin! Bakit kayo nag-aaway-aaway? Tito Conrado? Si Jimbo po kasi, Tito. Lumalaban na sa amin. Hindi ko kayo nilalabanan. Ako ang sinaktan nyo eh! Wala akong kakampihan sa inyo. Dahil sa totoo lang, pare-pareho kayong mga pasaway. Tito. Kasalanan nyo lahat. Kaya nasa ospital ngayon ang kapatid ko. Kaya kung gusto niyo mabuhay pa ang mama ninyo, magpakatino na kayo! Salamat sa mga prutas at bulaklak, Ramon. Maliit na bagay lang yan, Violeta. Malakas na ako. Sabi nga ng doktor, makakauwi na ako bukas. Mabuti naman. At sana kapag nasa inyo ka na, ingatan mo pa rin ang sarili mo. Maraming salamat sa iyo, ha? Sa mga payo at tulong mo sa akin. Pwede kayang sumama ko bukas sa paghahatid sa'yo? May malaki kong sasakyan. Kung gusto mo, yun ang gamitin natin. Sige. Sasabihin ko kay Kuya Conrado na kayong dalawa maghahatid sa akin sa bahay. Tandaan mo sana, Violeta. Mahal na mahal kita. At ayokong may masamang mangyari sa'yo. Dahil higit akong masasaktan.
okay na kayo. Bakit ka umiiyak, Almira? Kasi gusto ko kayong dalawin sa ospital. Kaya lang sabi ni Tito, wag na lang daw po kami magpunta. Para daw po ma-relax kayo. Huwag kayo magtampo sa tito niyo. Nagmamalasakit lang yun sa akin. Naiintindihan naman po namin yun eh. Kaya nga, kahit nag-aalala kaming lahat sa inyo, sumunod kami doon sa sinabi niya. Ma, kinuha namin ni Menchi yung upa doon sa 2 pinto na apartment. Binili namin ng mga kailangan ng mga apo niyo. Eto po yung 36,000 na upa doon sa 6 nating pinto ng apartment. Nandito po sobre. Oh, sige. Ilagay mo na lamang dyan sa babaw ng tokador. Okay. Okay, ma. Magpahinga na kayo, ha? Mamaya, dadaling ko dito ang inyong tanghalian. Hindi, huwag na. Ha? Ako na ang pupunta sa kusina. Para naman sa ganun, ma-exercise ako. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayan, tapos ko nang linisin tong kwarto ko. Ang ganda talaga ng sahig. Dahil sa Star Wax Floor Wax, pwede kang manalamin. Ay, teka, oras na ng merienda. Dapat makapag-merienda na si Mama. Si Ate Menchi, nag-aasikaso kay Candy. Si Ate Almira naman, wala pa. Tagal naman niya. Sa klinik lang naman siya nagpunta. Dinala si Junior. Siguro, maraming nagpapacheck up doon ngayon kaya natagalan sila. Kung bakit ba naman kasi, lagi na lang hirap sa paghinga ang pamangkin ko eh. Ano kayang sakit niya? Ako na lang magdadala ng merienda ni Mama. Himala, pinuntahan mo ako dito. Anong hangin na nagdala sa'yo dito, Almira? Argel, kung iniisip mo makikipagbalikan ako sa'yo kaya ako nagpunta dito sa opisina mo, nagkakamali ka. Bakit ka nga narito? Sabihin mo na, may gagawin pa ako. May sakit si JR. O ngayon? Ang sabi ng doktor doon sa clinic na pinag-check-upan ko sa kanya, kailangan matingnan siya sa ospital. May doktor doon na espesyalista sa puso para malaman talaga kung anong problema ng Di bata. patingnan nyo. May pera naman ang nanay mo ah. May 8 kayong apartment at isang bakery. Oh. Ang sama mo? Ikaw ang ama ng bata, Argel. Hindi ka man lang nag-aalala. Pinalayas mo ako sa bahay nyo. Ibig sabihin, kayo nang sasagot sa mga pangangailangan niya. Kaya umalis ka na. Tulog na pala ang pamangkin ko. Oo. Si Candy mo, tulog na ba? Oo, ate. Kaya nga nagpunta ako dito sa room mo eh. Para naman magkakwentuhan tayo. Menchi. Bakit ka umiiyak? Naalala ko si Argel. Galit na galit ako sa kanya. Hindi man lang siya nag-alala para sa anak namin. Wala siyang kwenta. Sayang yung pagmamahal na inukol ko sa kanya. Sana pala hindi ko na lang siya minahal para hindi nasira ang buhay ko. Alam mo, naiisip ko rin yan eh. Pag sumasagi sa isip ko yung ama ni Candy.
Talagang pagsisisi, laging nasa huli. Ay, ate? Ate, bakit ganun? Bakit? Bakit? Ano nakita mo? Tingnan mo anak mo. Ha? Parang hindi na humihinga. Ay, oh Diyos ko! Oo nga! Anak! 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 At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ba hindi ako makatulog? Kanina pa ako nakahiga pero ayaw akong dalawin ng antok. Naalala ko anak ko eh. Yung anak namin ni Almira. Kamukhang-kamukha ko siya. Tiyak, gwapo rin siya paglaki niya. Ito kasi si Almira, yabang. Porket tinutulungan ni Mama Violeta. Sukat ba naman palayasin ako? Kaya, pasensya ka na anak ha. Kung hindi kita madalaw. Banas ako sa nanay mo eh. Kaya gusto ko siyang gantihan. Oh, tumatawag sa cellphone ko. Si Jimbo. Bakit niya akong tinatawagan gabing-gabi na? Masagot nga. Hello, Jimbo? Kuya Argel, magpunta ka dito ngayon. Ngayon din. Ano? Ako pupunta sa inyo? Oo, Kuya Argel. Si JR, patay na. Ano? Hindi! Wala na yung pamangkin ko. Oh, Diyos ko! Ang anak ko! JR! Anak ko. Bakit mo naman ako iniwan? Ikaw na nga lang ang kaligayahan ko. Iniwan mo pa ako. Huminahon ka, ate. Talaga sigurong hanggang gitna na ang buhay ng pamangkin ko. Kuya Argel? Ikaw! Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay si JR! Ikaw! Ikaw! Hindi ko gustong mangyari to sa anak natin, Almira. Mahal ko siya. Sinungaling! Sinungaling ka! Sarili mo lang ang mahal mo! Hindi totoo yan! Sarili mo lang ang mahal mo! Kaya lumayas ka dito! Ali! Lumayas ka dito! Aray ko! Mabuti na lang, pumayag si Argel na umalis pansamantala. Nakalma si ate at pumasok sa kwarto niya. Ay, Diyos ko. Tulungan mo naman po kami. Ang hirap po ng pinagdaraanan ng pamilya namin. Paano pa namin ito malalagpasan? Ate Menji, dali! Ha? Si Jimbo? Jimbo! Bakit? Si Ate Almira, nagpakamatay! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Inunrawa kong lahat ang mga pagkakamali at kahinaan nyo. Pinasan ko kayo. Ngayon ako pa masama. Alam niyo bang pagod na ako? Kailan pa ba matatapos ang pagiging... Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Parang nagkagulo na naman kayo, Violeta. Mabuti dumating ka na, kuya. May makakasama na ako dito. Ang mga bata, nasaan? Bakit ikaw ang nagbabantay kay Candy? Isinugod ni na Jimbo at Menchi sa ospital si Almira. Uminom siya ng insecticide. Nagtangkang magpakamatay ang anak ko. Diyos ko, ano ba namang bata yun? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mamatay pa lang ng aking apo. Gusto pa magpakamatay ng aking anak. Ang bago nagkulang sa mga anak ko, kuya. Lahat naman ginawa ko upang mapalaki sila ng maayos. Ibinuhos ko ang panahon ko sa kanila. Pero bakit sinisira pa nila ang kanilang buhay? Violeta. Bakit? Violeta, sikapin mong huminahon. Baka kung mapano ka naman. Hirap na ako huminahon. At magpakatatag. Parang hindi ko na kaya. Anong sabi ng doktor, Ate Menchi? Anong lagay ni Ate Almira? Ligtas na ang kapatid natin, Jimbo. Salamat sa Diyos. Hindi kasi siya dapat nagtangkang magpakamatay. Talagang mali yun. Dahil wala tayong karapatang kitlin ng buhay na ipinahiram lang sa atin ng Diyos. Pero siguro, nagawa ni ate yun dahil hindi niya na nakaya mga nangyari sa buhay niya. Ang kailangan ng kapatid natin ngayon ay ang pagmamahal Ate. at pangunawa natin. Sana tulad ng ginagawa ko, ibigay mo rin yun sa kanya. Oo, ate. Oo, Ate Menchi. Ate Almira, Pasensya ka na, Menchi. Pati ikaw, naabalas sa pagbabantay sa akin. Nadamay sa problema ko. huwag mo ko alalahanin, ate. Sana hinayaan mo na lang ako mamatay. Ate Almira naman. Para natapos na yung paghihirap ko. At mabawasan na rin yung problema niyo lahat. Ate, huwag mong sabihin yan. Mahal ka namin. At ayaw ka naming mawala.
totoo ang sinabi ni Jimbo, Ate Almira. Kaya sana, huwag mo nang uling gagawin yun ha. Yung pagpapakamatay. Pati si Mama, sobrang nag-alala sa'yo. Bakit ka na pa rito, Archer? Tito Conrado, alam ko galit din kayo sa akin dahil sa mga nangyari sa amin ni Almira. Alam mo naman pala. Ano pa kailangan mo? Tito, gusto ko pong humingi ng tawad kay Almira. May kamali ako. Ginantihan ko siya. At ang aming anak ang namatay. May hindi ka pala alam. May nangyari kay Almira. Nagtangka siyang magpakamatay. Ano po? Tito, kumusta na po siya ngayon? Nailabas na siya ng ospital. Salamat naman. Kung nagkataong nawala rin siya, lalong hindi ko na mapapatawad ang sarili ko. Gusto ko pong humingi ng tawad kay Almira. Maging kina Mama Violeta. Pakiusap po. Tulungan niyo ako. Magpalipas ka muna ng konting panahon. Hanggang sa humupa ang silakbo ng kanilang galit. At sana, habang hinihintay mo yon, iayos mo na rin ang iyong buhay. Opo, Tito. Susundin ko po kayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakabihis ka, ate. Aalis ka ba? Oo, Jimbo. May lakad lang ako. Napapansin ko mula nang lumabas si Ate Almira sa ospital. Panay nang alis mo ah. Saan ka ba pupunta? At sinong kasama mo? Bakit ba ang dami mong tanong? Yun ba lagi mong ka-text at tawagan? Pwede ba wala ka na doon? Ikaw nga hindi ko pinapakialaman eh. Pag nagpupunta ka sa tropa mo, kaya pwede ba hayaan mo rin ako sa ginagawa kong pagsasaya? Kumusta na si Almira? Ayun. Dalas pa rin walang ganang kumain. May pagkakataon, nakikita ko pa rin siya umiiyak. Ipagpatuloy mo lang ang pagpapayo at pagpapalakas ng kanyang loob. Higit niyang kailangan yun ngayon. Sinisikap ko naman gawin yun. Kahit na nahihirapan na rin ang kalooban ko. Si Jimbo, anong pinagkakaabalahan ngayon? Balik na naman sa Lamierda. Kasama yung tropa niya. Hindi man lang ako tinutulungan sa bakery. Pareho lang sila ni Menchi. Mga walang pagbabago. Bakit mo nasabi yan, kuya? Ang anak mong yon, may bago na namang nobyo. Nakita ko sila sa isang mall.
Almira, anak. Ito na pagkain mo, oh. Dinala ko na dito dahil ayaw mo namang lumabas ng kwarto mo. Ilabas niyo na lang ang pagkain na yan. Ayokong kumain. Anak naman, magkakasakit ka kung laging ganyan. Mabuti nga! Para mamatay na rin ako kasama ng anak ko! Talaga bang hindi mo natutulungan ng sarili mo para makabangon? Lagi ka na lamang bang ganyan? Mama! Ha? Ma, bakit niyo pa sinisigawan si ate? Hindi niyo siya natutulungan sa ginagawa niyong yan. Tama si Ate Menchi, Mama. Ang dapat unawain niyo siya. Parang hindi na kayo marunong umunawa. Ako pa ba ang hindi marunong umunawa? Ako pa! Inunawa ko lahat ang mga pagkakamalit kahinaan nyo! Pinasan ko kayo! Ngayon ako pa ang masama! Alam nyo bang pagod na ako? Kailan pa ba matatapos ang pagiging ina ko? Kailan... Mama? Mama! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tapos na ako maglinis dito sa kusina. Wala na akong gagawin. Malaking tulong talaga ang smart dishwashing. Napadali nito ang pagliligpit ko. Aba, ang cellphone ko. Oh, si Menchi, bakit kaya siya tumatawag? Ano naman kaya ang problema? Hello, Menchi. Tito Conrado, tulungan niyo kami. Ano naman ba nangyari dyan? Si Mama, isinugod po namin dito sa ospital. Si Violeta? Ano naman ba ang ginawa niyo magkakapatid? Kawawa naman si Mama. Dahil sa akin, na ospital na naman siya. Tigas kasi ng ulo ko. Huwag mo na sisihin ang sarili mo, ate. May kasalanan din kami ni Jimbo. Ayokong mawala si Mama. Ayoko. Si Tito Conrado, papalapit dito. Tito, Menchi. Almira. ano pong sinabi ng doktor sa inyo? Kumusta na po si Mama, Tito Conrado? Tito, ba't di kayo sumagot? Kumusta na si Mama? Ano na pong lagay ng mama namin? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Inunawa ko lahat ang mga pagkakamali at kahinaan nyo. Pinasan ko kayo. Ngayon ako pa ang masama. Alam niyo bang pagod na ako? Kailan pa ba matatapos ang pagiging ina
na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Wala siyang kamalay-malay sa gulong nangyayari sa paligid niya. Bakit kaya hindi pa tumatawag si na ate? Ano nang nangyari kay mama? Ano kaya kung magpunta ako sa ospital? Tama, pupunta ako doon. Ipapakisuyo ko na lang muna kila Tita Carmela si Candy para bantayan siya. Tatawag ako kina Tito Conrado. Pwede ko namang dalhin sa bahay nila si Candy. Hindi talaga ako mapalagay pag nandito lang ako. Ate Almera, Ate Menchi, Jimbo, Oh, nasaan ang anak ko? iniwan ko kay Tita Carmela kina Tito. kaalis lang ni Tito. Hindi ako mapalagay sa bahay eh. Hindi kayo tumatawag eh. Ano na bang lagay ni Mama? Ate. Inoopera na sa utak si Mama, Jimbo. Ha? At mapanganib ang lagay niya. Hindi. Si Mama. Sabi ng doktor, kahit na maoperahan siya, matitiyak lang natin na ligtas na siya. Kung magkakamalay. Bakit ka nagpunta dito, Kuya Arjan? Jimbo, huwag ka sanang magalit. Gusto ko lang makausap ang kapatid mo at makahingi ng tawad sa inyong lahat. Sobra ang galit sa'yo ng ate ko. Baka dito naman kayo magkagulo sa ospital. Tatanggapin ko kahit saktan pa niya ako. Basta't makahingi lang ako ng tawad sa kanya. Jimbo, hindi na ako pinatatahimik ng budihi ko. Dahil sa mga kasalanang nagawa ko. Tigas naman ang ulo mo, Kuya. Pabayaan mo siya, Jimbo. Ate Almera. Sige, iwan mo na kami. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring gulo. Sige, ate. Diyan na kayo. Almira, salamat. Pumayag kang mag-usap tayo. Nasabi na sa akin ni Tito. Ito ang tungkol sa'yo. I'm sorry. Napakalaki ng pagkakasala ko sa iyo. Archie. Dahil sa pagiging irresponsable ko at sa pagganti sa iyo, namatay ang ating anak. Nasaktan kita ng gusto, maging ang iyong pamilya. Patawarin mo sana ako. Pinagsisisihan ko ng mga ginawa ko. Aaminin ko, masakit pa rin sa akin ang lahat. Pero hirap na ang puso ko sa mabigat na dinadala ko. Pero susundin ko ang payo ni Tito. Almira. Pinatatawad na kita, Archie. Salamat. Maraming salamat. Sa kalagayan ngayon ng mama namin, talagang kailangan ko. Kailangan ko ngayon ng mga kamay.
naaalalay sa akin. Diyos ko. Lumalapit po kaming magkakapatid sa iyo. Kasi kayo lang naman po talaga ang makakatulong sa amin. Alam naman po namin, kayo lang po ang may-ari ng aming buhay. Gusto lang po namin makiusap. Magmakaawa. Huwag mo bang kunin sa amin ang aming nanay? Marami po kami nagawang kasalanan sa kanya. Bigyan mo po kami ng pagkakataon makapawi sa kanya, Diyos ko. Bigyan mo po kami ng pagkakataon na maging mabuting anak sa aming pong mabuting ina. Hindi po namin kayo inuutusan. Wala po kaming karapatang utusan kayo. Nagmamakaawa lang po kami. Sagutin mo po ang aming dalangin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Benji, Jimbo, nag-aalala ako. Kalahating oras na lang matatapos ng taning ng doktor kay Mama. Pero hindi pa rin siya nagkakamalay. Iniisip mo ba, ate? Baka hindi na magising si Mama. Hindi. Hindi mangyayari yun. Magigising siya. Hindi niya tayo iiwan. Di ba, Ma? Igising ka. Hindi mo kami iwan, di ba, Ma? Ma, please. Huwag mo hangarin na matapos na ang pagiging nanay niyo. Kailangan namin kayo, Ma. Please, gumising kayo. Ate Almira! Ate Nancy! Tingnan niyo! Angelin! Ate Almira! Iminulat na ni Mama ang kanyang mga mata! Oo nga. Gigising na siya. Oh, Lord, thank you po. Diyos ko, thank you. Dinanig mo po ang dasal namin magkakapatid. Thank you. Masayang-masaya kami at nakaligtas ka sa operasyong yun, Violeta. Kuya. Parang himala na maayos kang nakapagsasalita. Medyo mabagal nga lang. Para akong nanaginip. Narinig ko, umiiyak ang aking mga anak. Tinatawag ako. Totoo yun, Violeta. Abot-abot ang palangis nila. Sising-sisi sila sa kanilang mga pagkakasala. At palagay ko,
Sa pagkakataong ito, hindi ka na mabibigo sa kanila. At meron pang isang magandang balita. Ano yun? Si Argel, humingi na ng tawad kay Almira. Nagkapatawaran na sila. Ma, ito na po pagkain niyo. Pakakainin ko na kayo. Ako na lang magpapakain sa kanya, ate. Nariyan si Kuya Argel eh. Asikasuhin mo na lang. O hindi, ako ang dapat magpakain kay mama dahil tapos na kayo magpakain kanina. Kaya ako naman ngayon. Ano ba kayo? Ay talaga. Parang pinag-aagawan niyo pa ang pagpapakain sa akin. Gusto kasi po namin makabawi sa mga pagkukulang namin sa inyo, Ma. Totoo po yun, ma. Ako po, sorry po sa mga kasalanan ko. Pangako ko po sa inyo, hindi ko na po sasayangin yung paghihirap ninyo. Ako naman po, magtatrabaho na para sa amin ang baby ko, ma. Para hindi na po kayo mahirapan sa amin. Ang mga anak ko. Ma, kami naman ni Argel, merong importanteng sasabihin sa inyo. Ano yun? Balak na po namin magpakasal na. Ay, mag-iipon lang po kami para maging maayos ang lahat. Mga anak, ito na ang pinakamaligayang sandali ko dito sa mundo. Oh, Jimbo, sige na. Pakainin mo na si Mama. Turn mo na nga pala ngayon. Thanks, ate. Halika na, ma. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bulaklak na naman. Hindi ka talaga nagsasawang dalan ako ng mga ito, Ramon. Ito na ang huling pagdadala ko sa iyo ng mga yan. Pupunta na kasi ako sa ibang bansa. Susunod na ako sa mga kapatid ko. Ganun ba? Mag-iingat ka doon, ha? Salamat. Nalulungkot ako dahil hindi ko napantayan sa puso mo ang mga anak mo. Kaya hindi ako nagkaroon ng bahagi dyan. Pero masaya na rin ako dahil nagbago na sila. At iiwan kita ng maligaya sa piling nila. Maraming salamat sa iyo, Ramon. Sa pagiging isang mabuti mong kaibigan. Idadalangin ko na maging maligaya ka rin sa iyong paroroonan. Almira,
Bakit ka umiiyak? Wala. Maligaya lang ako. Kasi hindi ko akalain. Magkakatuluyan pa tayo pagkatapos ng lahat. Maligaya rin ako. Salamat sa pagpapatawad mo. Pangako, hindi ko nasasaktan pa ang iyong damdamin. Ayan, maayos ng mesa at ang bahay. Yung banyo ate, okay na din ba? Oh, syempre naman. Naglagay na rin ako ng shield bath soap doon para sa mga gagamit. Uy, okay yan ah. O sige na, tawagin mo na si Mama. Ma, punta na kayo dito. Kayo talaga, ha? May pasurpresa pa kayo. Oh, kadami naman pagkain yan. Bakit ganon? Happy birthday, Ma! Happy birthday, Ma! Salamat mga anak. Akala ko nakalimutan nyo. Hindi po maaaring mangyari yun, Sina Ma. Ate Almira po, parating na. May isa pa tayong celebrate ngayon, Ma. Oh, ano naman yun? Promoted po ako sa office namin. Ha? Supervisor ng anak nyo. Congratulations, anak. Ma, meron din po akong good news sa inyo. Oh, ano naman? Kahit po, kakagraduate ko lang. Oh, May trabaho na po ako agad. talaga? Yes, Ma. Natanggap po ako sa ina-applyan ko. Ito na ang pinakamaligayang kaarawan ko, mga anak. Dahil niloob ng Diyos na makita ko pa ang inyong pagbabago. Maging ang magandang pangako na bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.